Aries, hello my dear Aries. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating second half of May. This is from May 16 hanggang sa katapusan, hanggang sa 31. And this is a general reading, second half of May. Sinusulat ko kasi minsan nababanggit ko first 15 days or minsan basta nagmamali-mali ako. So, isulat na lang natin. Okay? So, once again, ang gagawin natin is yung second half of May. This is from May 16 hanggang sa katapusan. And this is a general reading. So, reminder, paalala lamang po na ang gagawin natin ngayon ay general reading. So, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And para po dun sa mga interested sa ating private reading, nasa description box down below yung mga details and information na kinakailangan mo para po makontak ang inyong lingkod. About po sa mga rate, promos, mga offerings natin sa private reading, pinost ko na po sa ating Facebook page. Okay, nakapin po yun. So, pagpunta nyo sa Facebook page, which is pag-click nyo yung link sa description box down below, dadaling kayo sa Facebook page and makikita nyo doon yung ating mga offer, mga promos, mga kung ano-ano ang ganap, my dear, na may kinalaman sa ating private reading. Okay? So, if you are interested, click lang po yung, punta lang po sa description, click lang po yung mga link doon, ha? Okay, or yung WhatsApp natin. Sa WhatsApp walang nakapost. Sa Facebook lang talaga, Facebook page lang talaga may nakapost. Okay, so let's go na tayo, my dear Aries. I will be doing the cross spread. First card natin is the energy for you ng second half of May. Energy na second half of May for you, Aries. What is this? The Page of Cups. Okay, emotion. Okay? Actually, ang ganda nito. Ang ganda ng energy ng Page of Cups. This is energy of creativity, explore. Ang ganda ng energy, my dear. Pagiging creative. Lamang na lamang talaga yung pagiging creative. So, ang second half of May, you will be very creative, my dear. You can make beautiful things. Posible din mga creative ideas. Different ways of resolving para magawa yung mga bagay, okay, troubleshooting. Ang ganda ng energy actually ng Page of Cups. Okay, very very nice siya. Okay, so wait a minute. What is crossing? What is crossing, my dear, is the energy of the strength card. Okay, so wala kang strength card kasi that is the crossing. Okay, so marami kang mga bagay na, let us say, ang second half of May is actually giving you yung energy ng imagination. Okay? Ang daming pumapasok na mga energy, my dear Aries, tungkol sa career mo, tungkol sa job mo, and everything. But, there's a possibility, dahil nakakross yung strength card, na parang wala kang lakas ng loob. Okay? Parang pinanghihinaan ka ng loob regarding dito sa mga bagay na ito. Okay? So, tingnan natin. Punta tayo sa energy ng nakaraan. Let me see. Energy ng past na possible na nakaka-apekto sa energy na ito. Okay. Nakaka-apekto sa page at saka sa strength. Connected. Let me see. The Nine of Cups. Okay. Very good. Related sa mga manifestation mo, my dear Aries. Okay. Kasi ang Nine of Cups is connected sa energy ng wish. Okay. So, kung ano man tong bagay na parang nagkakaroon ka ng let us just say light, okay, nagkakaroon ng light, okay, nagkakaroon ng something ngayong second half of May, may kinalaman siya sa mga pangarap mo, my dear, in the past, okay, the dreams, the hope, the wishes na meron ka, my dear, in the past. Pero once again, yung strength card natin is what is crossing your energy, okay. So, tingnan natin, my dear, the crown. Kunin natin yung crown. Sa loob ng crown, my dear, ito yung card na nagsasabi ng advantage mo. Okay? Possible things that you need to do. Saan ka dapat nakapokus as of this moment. Okay?
Kasi obvious na meron na tayong problema over here. Wala kang inner strength, okay, to do whatever you want to do. Okay, let me see. The Page of Sword. Okay, overthinking. Okay, yun na nakukuha ko dito. Advantage mo pala to. Crown pala ito. This is more on studying. Okay, studying, doing some research, okay, sa mga bagay na gusto mo mangyari, okay. Parang sinasabi my dear sa card na to na huwag ka matakot, okay, don't be afraid doon sa mga, although minsan siguro, or although baka maramdaman mo my dear Aries na yung mga bagay na pumapasok sa iyo na energy ngayong second half of May is medyo parang nakaka-overwhelm and parang nakakatakot, but sa energy ng page, pwede mong pag-aralan, okay, pwede kang gumawa ng mga investigation, research, okay, about dyan sa gusto mo you could actually try, okay, pwede mong itry, okay, di ba sabi pa nga nila, try and try until you succeed, okay, so pwede naman my dear, okay, tingnan natin, anong tawag dito sa area ng card na to? The hidden or the below card. This is the crown. Tapos yung sa baba naman. Normally yung nasa baba na crown na energy is parang mga ano mo siya, hopes and fears. Okay? Yung possible na blockage mo, my dear. Kung bakit nangyayari itong bagay na to. What is this? We have here the energy of the Four of Wands. Paano pag hindi nag-success? Yun ang kinakatakot mo. Paano pag hindi nag-Four of Wands? Paano pag hindi nag-work? Okay, yun ang pinakatakot mo dito, my dear. Okay, kasi actually Four of Wands is a very, very positive na card. Pero dahil nasa ilalim siya, possible na yun ang kinakatakot mo. Kinakatakot mo, paano pag hindi nag-work? Paano pag nag-fail? Paano, mga ganon, okay? So, tingnan natin. Possible na outcome in the near future. Okay. Nakita ko yung Justice card. The Two of Cups. Okay. Sa energy ng Two of Cups, nakukuha ako dito, my dear, na you will find people that will actually uplift you. Kung sa mga oras na to, parang pakiramdam mo mag-isa ka lang, kaya nakakatakot, medyo nakakakaba yung energy, parang hindi mo alam kung tutuloy mo ba or hindi. Sinasabi, my dear, na in the near future, you will have this Two of Cups, okay? You will have this Two of Cups. Mga tao na probably will see your potential, people that actually will help you na mag-push forward sa bagay na yan, okay? May mga tao, my dear, na ipapadala sa'yo along the journey, basta don't be afraid na try mo, my dear, kung ano man yung mga bagay na yan, kasi sinasabi, my dear, na magiging okay siya, ibig sabihin magiging maganda yung result, magkakaroon ng positive result, magkakaroon ng possible na outcome, okay? Kung kinakatakot mo, baka hindi maging successful kasi mag-isa ka lang. Yeah, sinasabi ng card dito na, yes, you will find someone na magtutulong sa'yo, my dear, in the near future. About, my dear, sa relationship, okay, kung sa relationship, I think this is more on parang pagpasok sa panibagong relationship para sa mga single out there, okay? Para sa mga single out there, is more on parang try ulit na pumunta sa mga dating apps, mag-entertain ulit ng mga tao, and parang sinasabi naman dito, my dear, na as long as you will be strong ulit na mag-entertain, na mag-love ulit, ayan, darating naman daw yung tao na yon, yung ine-expect mo na tao. So, second half of May is a good time, my dear, para makipag-date, lumabas, mag-explore, okay, maganda siya. Sa mga in a relationship naman, this is a good time para mag-try again, okay? This is a good time para i-build up ulit yung communication, ayusin yung mga issue. I just think, my dear, that you need to have the Strength card over here kasi yun yung nagko-cross that is what
crossing you, na parang natatakot ka, my dear, na kahit na nararamdaman mo na siguro na ito yung dapat na gawin, kahit na sabihin natin, my dear, na sa area man yan ng career, sa area ng relationship, nararamdaman mo, my dear, na ito yung dapat gawin. Pero sinasabi kasi dito, my dear, na possible na pinanghihinaan ka ng loob, like, na, o kaya sabihin natin, yeah, ayoko sabihin yung pride eh. Like, it's not the pride, it's just more on parang natatakot ka kasi na paano pag hindi mag-work. For example, sa makikipag-date, paano pag hindi mag-work? Paano pag hindi mo malalaman, my dear, kung hindi mo susubukan. Ganun naman din sa mga in a relationship. Like, if you have any complaint, this is the time, my dear, na pag-usapan talaga siya. You just need to have the courage talaga na mag-open up, na sabihin doon sa partner mo kung ano yung mga bagay na sa tingin mo will help to improve yung relationship. Okay? Yun na nakukuha ko dyan. Okay? Hidden message is the energy of the judgment. Okay? May mga bagay talaga na kinakailangan na talagang mangyari, my dear. Okay? Kung sa career mo yan, go for it. No, you have the spirit guide over here guiding you, my dear Aries. So, try mo yan. Diba? Try mo yan. If, like, meron ka naisip na mga panibagong ideas na alam mo naman sa puso mo that will help, magkakaroon ng magandang impact sa career mo, bakit hindi? For those single na naghahanap pa rin talaga ng relationship, my dear, you need to go out. Hindi yan pupunta sa bahay mo at hihingiin ang kamay mo. You need to go out. You need to try again. Sa mga in a relationship, you just need to open up. Kung ano yung problema, you need to say something. Kung ano yung mga bagay na kinakailangan ayusin, kinakailangan ng mga improvement. No, yun ang nakukuha ko, my dear, sa ating reading para sa second half of May. Very nice naman siya, my dear. Ang ganda. Okay? Very, very nice. Okay? So, my dear Aries, yan ang nasagap natin na energy para sa yung second half of May. I hope and pray, my dear, na nagustuhan mo ang reading natin. And always remember na mga cards po natin ay gabay lamang. Tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran. Maraming salamat po.